Ito guys, may gagawin naman tayong isang Black Shark 3 Pro. Ang problem nito ay patay. So dito papakita ko sa inyo kung paano natin gagawin. Galing ito kay Ma'am Prince Diane Makiling. Shout out sa inyo ma'am. Shout out din kay Boss Ed Braga from Dayangdang Street, Naga City. Shout out naman kay Boss Bernard Cross. Shout out naman kay Boss Freddy Santos from Payatas. So ito guys, dito papakita ko sa inyo kung paano natin ginagawa yung ganitong sakit. At na-test ko to as in mababa ang voltage niya. So susubukan natin kung paano natin mabubuhay yung ganitong sakit. Ang problem ay deadbolt. Ngayon i-re-reball natin ang CPU. Pero yung battery nito guys, na-test ko, hindi rin gumagana, sira na rin. So papalitan natin mamaya. Uunahin muna natin yung pinaka-CPU niya. I-re-reball natin dahil wala nang supply. Hindi na talaga siya nagpapalo. Ayan. Tatanggalin muna natin yung mga frame sa gilid para mabilis natin mabakbak yung CPU. Ayan. Nag-mute ako guys sa mute ko muna yung mic sa may camera ko para hindi marinig yung tunog ng grinder kasi napakaingay, sakit sa tainga. So mute muna natin. Ayan. Gagamit tayo dito ng 350 sa ibabaw, pero yung sa ilalim ng CPU guys, gagamit tayo ng 380 dahil makunat talaga ito. Nga lang, yung pangalawang CPU kasi sa ilalim, matigas talaga yon. Kaya ang gagamitin natin 380. Pero, kailangan mabilis yung kamay ninyo. Huwag nyo masyadong ibabad kasi yung yung lakas ng init, hindi pwedeng ibabad doon sa CPU dahil baka magkaroon ng error. Kaya doble ingat talaga tayo dito. Yan yung may papayo ko lang sa mga kapwa natin technician na mga bago pa lang. I hope na makatulong talaga sa inyo guys yung mga video na mga ina-upload natin. So, kung bago kayo guys sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe tsaka mag-like para lagi kayong ma-update sa mga bagong upload natin. So dito, tinuturo natin dito yung mga tamang procedure kung paano gumawa ng sirang cellphone. Yun lang ang kaya kong ma-share sa inyo guys, yung mag-share ng kaalaman. Dahil mas lalo ako natutuwa pag lagi kong binibigay yung mga technique na mga nalalaman ko. So I hope na makatulong talaga sa mga bago pa lang. Ayan. Para masanay talaga kayo, mahasa ng gusto yung mga kamay ninyo. So sa mga bago, kailangan yung pag-aralan ninyo yung pag-reball dahil napaka-importante talaga. So, marami nagtatanong sa akin kung paano natuto. Simple lang, gumamit kayo ng mga lumang board, yun ang pag-aaralan na ninyo. Yung mga patay na talaga, kasi ako dati, nag-start ako yung mga luma. Buibili ako ng mga sirang unit. As in, pinagtsatsagaan ko siyang gawin hanggang sa ma-perfect ko talaga. Yun dun. Para nagiging madali na lang sa inyo yung pagre-reball. Totally madali lang naman talaga siya. Wala namang mahirap, basta aralin lang. Ang mahirap lang kasi doon, kung titingnan mo lang, hindi mo gagawin, hindi mo pag-aaralan, mahirap talaga siya gawin. Pero kung inaral mo talaga, aralin mo mabuti, tiyaga lang, dun ka papunta, hindi sa hindi ka hihina, lalong gagaling ka pa. Yun lang importante sa atin. Sa paggagawa kasi ng isang cellphone, tiyaga ang kailangan. Pag mahina tayo sa tiyaga, hindi natin magagawa. Tulad yan, pag hindi nagawa, papahinga mo. 1 week, ulitin mo na naman. Ganun ang procedure talaga. Kasi hindi mo pwedeng paulit-ulit ng ginagawa, mabubugbog yung piyesa. O kaya mabubugbog naman yung board. Ang importante dyan, once na nagawa mo sa isang beses, ginalaw mo na at hindi gumana, ipahinga mo muna. Ulitin mo sunod araw. Ganun ang ginagawa dito. Kasi subok na yan guys talaga. Kasi nangyari na yun sa akin na almost 1 month, sa loob ng 2 linggo, 4 na beses ko ginalaw. 4 na beses ko siya niribol. Hindi talaga siya nabuhay. Pero nung nag-try ako na ipahinga ng 1 month, halos lagpas, magwa 1 month siguro,
sako siya ni-revolve, buhay. So, effective talaga yun guys, na napahinga natin yung CPU saka natin ulitin. So, sa akin, sinishare ko yan talaga dahil nangyari lagi sa akin na pag hindi gumana, ipapahinga mo lang siya. Kasi pag hindi talaga sira yung CPU, kung maganda pa ang ano niya, function, pag napahinga mo talaga dyan, automatic nabubuhay. So, I hope na makatulong talaga sa inyo yun guys. Kasi nangyari yan sa akin. Laging nagagawa ko yung ganong procedure. Kaya sinishare ko talaga lagi. Kasi minsan, hindi naman talaga lahat-lahat nakukuha sa isang galawan lang. Kasi pag ang CPU may tama, kahit gaano kaganda ang gawa mo, at kahit gaano kaganda yung revolve mo, kung may tama talaga CPU, hindi talaga yan magpa-power. Yun ang ano natin. Lalo pag alam na alam mo sa sarili mo na perfect yung pagka-revolve mo, pagkaangat, pero hindi nagpa-power. Matik yan guys, sa CPU ang may sira. Kasi may mga CPU na makunat na talaga, overheated na talaga siya. So, bumibigay na yun pag ganun. Kaya kadalasan, so, pag mga alam mong magagawa, dobling ingat talaga. Pero minsan kasi guys, nagagawa talaga siya. Pag yung CPU na overheated na, malabo na magawa. Yun, I hope na makatulong sa inyo yung mga ginagawa natin. Dito, yung mga medyo sensitive na gawa, yan, ina-upload ko lagi. Pero yung mga basic lang na gawa, hindi ko ina-upload kasi common na yun eh. Yung mga ganito lang, mga sekreto na gawa, yun yung ina-upload ko para makatulong sa inyo kung paano, ano yung solusyon, ano yung ginagawa natin. So, makakatulong sa inyo guys. Yan. Marami, minsan nagagalit yung iba, bakit daw nilalabas ko yung mga sekreto na gawa. So, sa akin naman guys, sinishare ko lang para makatulong sa kapwa natin na mga baguhan pa lang. Yun lang guys, I hope na makatulong talaga sa inyo to. Yan. 2 patong lang gagawin natin dito sa pag-revolve ng CPU para mabilis siya mapakapit. Kasi kung makapal, mahirapan tayo magpakapit niyan. Manipis lang yung ginawa natin dito guys para hindi tayo mahirapan magbalik. Pag binalik mo kasi siya na manipis lang, mabilis kumapit sa motherboard. Kaya ganun lang siya dali. Yung technique naman talaga dito guys eh. Minsan yung iba, pag makapal yung revolve mo, minsan hindi gumagana. Pansin ko yan kasi minsan pag makapal, ayaw, uulitin mo siya sa ibang procedure naman, manipis. Pag manipis, yun, gumagana. Minsan may board kasi na hindi gumagana sa makapal. Pero yung iba, gumagana naman sa makapal. Yung iba naman, hindi gumagana sa manipis. Kaya, kung hindi mo siya mapapower on kaagad, lipat ka ng ibang procedure naman. Iibahin mo siya. So, sa akin kasi ganun ang lagi nangyayari. Kaya, iniba-iba ko lang yung technique para mapagana lang natin. So, dito, ang ginawa natin ay manipis lang. 2 patong lang to. Para titingnan natin kung mapapower on ba natin dahil yung unit na to ay patay. Black Shark 3 Pro. So, mas malaki ito, mas malapad. Titingnan natin kung magpa-power on ba. Ang ginawa natin dito ay revolve CPU at palit battery dahil yung battery niya hindi na gumagana. So, 2 ang battery nito. Yung isa hindi gumagana. Yun lang ang papalitan natin. Yung isa gumagana pa, yung isa hindi na. So, isa lang. Ang papalitan natin yung isa lang. Kung ano lang yung sira, yun ang papalitan. Ayan. Ito yung pinakailalim guys na CPU. Ayan. Paalugin lang natin ng kaunti, saka natin titigilan, tapos papatong na natin yung ibabaw. Ayan. So, ibabaw na tayo. Manipis pa rin yung ginamit natin na flux para hindi siya umaalog. Kasi pag makapal na flux, aalog yan. So, manipis lang ilalagay natin. Saka natin papatong. Ayan. Papatong lang natin. Tapos hindi natin nahawakan para para hindi na magalaw. So, yun yung technique dito guys. Bakit manipis nilagay ko? Para hindi gagalaw yung
IC, yung CPU. Kung saan mo siya sinukat lang, kung saan mo siya nilapag, doon lang talaga yan, hindi yan kikilos. Gagalaw lang yan pag nalusaw na yung pinakalid sa loob para dumikit doon sa kabilang CPU. Ayan. So, napapansin nyo na wala akong hawak na tweezer doon na naka-hold sa CPU. Hindi na tayo nagaganon guys kasi may procedure na ginagawa para kasi minsan nanginginig yung kamay mo, may chance na gumalaw yung IC. So, yung technique na ginagawa natin guys ay manipis lang yung flux. Wag kayo maglagay ng makapal kasi pag makapal, gagalaw yon kung saan-saan tatakbo. Kaya manipis lang para stable lang yung IC. Kung saan mo siya tinutok, doon lang talaga siya lalapag. So, hindi nagagalaw-galaw. Yun yung importante doon guys. So, dito malalaman na natin. Titest na natin yung board kung magpa-power ba yung unit. Babalik na natin yung mga anti-heatsink niya. Mga frame, babalik na natin. Kaya titest natin to kung mapapagana ba natin tong unit na to. So, dito sana magumana ito guys para makita na may-ari na good na yung unit niya. Medyo matrabaho lang talaga guys pag itong unit na to ang ginawa ninyo dahil sobrang dami binabakbak. Sobrang daming tinatanggal kaya dapat memorize ninyo yung mga tornilyo kung saan nakalagay dahil sobrang daming tornilyo nito, iba-ibang sukat. Yun lang yung talaga sa kanya. Medyo matrabaho. Pero sarap lang dito guys pag nagawa kasi masarap yung feeling na nagagawa mo yung unit na patay na alam mong hindi na magagawa pero nabubuhay mo siya. Ayan. Sa mga nagtatanong sa akin guys ng plate kung saan nakakabili, marami nabibilan. Maghanap lang kayo ng mura. Yung mga plate na pag Xiaomi kasi maraming kapareho ang plate ng Xiaomi guys. Maraming nabibili, may sa Lazada, may sa sa Shopee, kaya sa Quiapo meron din. Ang anuhin nyo lang, maghanap lang kayo ng mura. Kung saan kayo makakamura, doon kayo bumili para hindi naman kayo mabigatan. Kasi may kamahalan talaga ang mga plate. Lalo pag nag-invest kayo ng mga plate, medyo may kamahalan dyan. Ako talaga, para sa akin, yun ang pinundar ko, yung mga plate. Kasi yun ang mahalaga sa akin. Dahil kadalasan ng gawa ko dito, mga patay. So, wala na, hindi na ako nagpo-program guys. Tinigil ko na yan. Puro hardware lang ginagawa ko talaga. Dati akong software. Tumigil ako kasi bininta ko lahat yung mga box ko. Ang ginawa ko, nag-hardware ako dahil wala naman kasi nag-hardware. Bihira yung mga gumagawa ng ganito. Kaya ang ginawa ko, nag-focus ako sa hardware. Yung mga box ko dati akong software, yung mga box ko, pinagbibinta ko na dahil wala nang update. So, nag-focus ako sa hardware lahat kasi bihira ang gumagawa ng mga ganitong trabaho. Ngayon, kung interesado ka sa ganitong trabaho, mas maganda. Mas kaunti lang kasi ang gumagawa nito. Yun ang may papayo ko sa inyo. Sa paggagawa ng cellphone, pinaka-the best ang hardware dahil kaunti lang ang gumagawa niyan. Kung ikaw mag-hardware, kapareho na tayo. Congrats. So, I hope na makatulong sa inyo yung mga video na mga ina-upload ko. Yan guys, nag-charge na. Kanina patay. Ayun, natsambahan natin. Napagana natin guys. So, titingnan na lang natin bago na yung battery na nilagay ko dahil yung battery kanina, sira na yun. Pinalitan natin. Ayan, gumana na. I hope makita ito ni Ma'am Dayan Makiling. Ayan, gumagana na siya ma'am. So, ayos. So, I hope na makatulong sa inyo lahat to guys. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe. Salamat. See you in the next video. Thank you.